life is not perfect. Hindi perpekto ang buhay. Di po ba? And why is that? Because many times we do not get what we want. Meron tayong gusto, meron tayong nais, pero hindi natin makuha. Kaya naman, palaging merong kulang sa ating buhay. Yan yung isang dahilan bakit masasabi natin, hindi perpekto ang buhay. Amen? Limbawa na lang, siguradong lahat tayo ninanais natin maging mayaman. Pero hindi naman tayo pinanganak sa C family o Ayala. Hindi tayo naging anak ni Lucio Tan o ni Bill Gates. Pinanganak tayong dukha, mahirap. How we wish we could be millionaires, billionaires, then life would be perfect. Paano nga? Kung naging mayaman ka, meron pa rin bagay na inaasam mo, gusto mo, pero hindi mo pa rin makuha o hindi pa rin binigay ng Diyos sa iyo. May kakilala po ako, mag-asawa po sila, nagtatrabaho sa abroad, sumusweldo ng dala. Binless ko po yung bahay nila. Ang ganda ng bahay. 3-story yung building, kompleto, modern, nakakamangha ang kanilang tahanan. Kala ko yung bata na naglalaro, anak nila. Tinanong ko, anak niyo po? Father, hindi po. Pamangkin po namin. Yun nga po yung masaklap na katotohanan. Nasa amin na ang lahat, maganda ang aming bahay, maganda ang aming trabaho, pero wala kaming anak. You may have all of the wealth in the world and yet do not possess good health. Maaaring mahirap ka, pero malakas ka. Pero hindi mo naman magawa yung gusto mong gawin. Hindi mo makain yung gusto mong kainin. Hindi mo mapuntahan yung gusto mong puntahan. Maaaring nasa iyo na magandang bahay, may pera ka naman, pero may away sa pamilya. Bakit ganyan? There are some things that God will not give us. There will be things that we would want, and yet it will not be given to us. May kulang palagi sa buhay. Kaya nga, life is not perfect. At hindi lang kulang. Palagi, merong problema. Life is so messy. Napakagulo. Limbawa na lang, nakuha mo na yung iyong dream job, masaya ka sa trabaho mo, maldita naman yung boss mo. Masungit naman yung mga katrabaho mo. There will always be problems in our lives. Nagkaroon ka na ng biyaya. Meron nga kayong anak, pero yung anak mo pasaway, rebelde. Meron kang pera, pero napaka-busy mo. Hindi mo maiwanan yung business mo, magbabakasyon ka, palagi mong iniisip yung business mo, wala kang peace of mind, hindi ka makatulog. There will always be problems in life. But the question is it really important for us that life should be perfect? Yun ba yung pinakamahalaga sa buhay natin? Yung maging perpekto ang ating buhay? Hindi po, no? Kasi kung pag-iisipan mo, merong pang mas mahalaga. Ano yun? Yung maging masaya ka lang, yung maging payapa ka lang, yung merong pagmamahalan sa buhay. Di po ba? Aanuhin mo ang perpektong buhay kung wala yung mga bagay na yan. There is no happiness, there is no peace, there is no love. Di bali nang hindi perpekto ang buhay. Basta't masaya ka lang, basta't payapa ka lang, basta't nagmamahalan kayo. Amen? At yun yung tanong paano magkaroon ng tuwa, galak, saya, kapayapaan, pagmamahal ang ating buhay? Ang sikreto po niyan, alam natin, nasa Diyos. Sabi ni Santa Teresa, if you have God, you lack nothing. With God, all things suffice. Puno ka, perpekto ang buhay mo pag nasa iyo ang Diyos. Nakakapagtaka, di po ba? Ang ina ng Diyos, pinili ng Diyos, binasbasa ng Diyos, pero hindi naligtas sa kaguluhan ng buhay. Hindi naligtas sa suliranin at problema ng buhay. Ito yung mga pinagninilayan natin, mga 7 lungkot ng ating mahal na ina. Nawalan ng bahay, ng ibang bansa dahil pinapatay ni Haring Herodes ang sanggol na si Jesus. Ang hirap po kaya nun. Yung mawalan ka ng bahay, lumipat ka, di po ba? Yung mawala lang yung anak mo, naranasan din po ni Maria. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak. 3 araw, 3 gabi,
Ano yung pangamba at takot na nasa loob niya. At ang pinakamasakit na naranasan niya ay yung makita niya yung anak niyang pinako sa krus, pinapahiya ng mga tao, minumura ng mga tao, namatay sa krus. Tapos siya pang naglibing sa kanyang anak. Ang sakit. Kasi hindi natural na ang magulang siyang maglilibing sa anak. Di po ba? Ang mga anak, sila dapat ang maglibing sa mga magulang. No kaya yung mga sinasabi niya, dinadasal niya, sinasabi niya sa Diyos. Pero kahit na basahin natin, tignan natin ang mga ebanghelyo, ang Biblia, wala tayong maririnig na pagrereklamo kay Maria. And why was that? Because she has God always in her heart. She always believed in God. At dahil nasa kanya palagi ang Diyos, at dahil palagi siyang naniniwala sa Diyos, life was perfect for her. Despite of the many problems, despite of this pain, kaya pa rin niyang umiti, kaya pa rin niyang maging masaya. My dear friends, may we learn to be okay with life when it is not perfect. Matuto tayo na sabihin, okay lang, tanggapin mo na hindi perpekto ang buhay. Basta't nandyan ang Diyos, nagpupuno sa iyo. Iwasan mong tingnan, bigyan ng pansin ang mga krus mo sa buhay. Bigyan mo ng pansin si Jesus, ang Diyos. Dito magiging magaan ang buhay. Natuto kang magpasalamat sa buhay na ito. Yes, this life may never be perfect. But remember, you only have one life. Iisa lang ang buhay na ito. At oo, marami man mga problema, suliranin, pagsubok. Pero, hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos na hindi makatanggap ng mabuti, ng grasya, ng pagpapala at bendisyon. Bakit madalas nadidepress tayo at nalulungkot? Down ang ating nararamdaman. Dahil palagi mong tinitignan ang mga krus sa iyong buhay. Diyan sa krus na yan, nakapako ang ating Diyos, si Jesus. Remember the promise of God. Tandaan mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Basahin niyo po ang Biblia. Nasa kahuli-hulian itong parte ng Ebanghelyo. Natano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. I will be with you until the end of time. Tignan niyo po yung sinabi niya. Kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi niya sinabi na aalisin ko ang inyong hirap, aalisin ko ang inyong pighati, aalisin ko ang inyong mga problema. Sabi niya, I will be with you. Ano man yan na masakit na yung pinagdadahanan. Remember the promise of Jesus that He is with us. Kaya nga masasabi natin, okay lang kahit na hindi perpekto ang buhay. Kasi nandiyan ang Diyos na gumagabay. Nandiyan ang Diyos kasama ko na nagpupuno sa akin, na nagbibigay sa akin ng tuwa, kapayapaan at ng pagmamahal. It does not matter if life will never be perfect because with God, it will always be beautiful and perfect.